Ang malamig na marmol ng lumang simbahan ay tila nangangatog kasabay ng kaba sa dibdib ni Adrian Salazar. Suot ang pinakamamahaling barong na tila sumisigaw ng yaman at kapangyarihan, pinilit niyang pakalmeyan ang sarili. Ito na iyon. Ang araw na magbubukas sa kanya ng pinto patungo sa inaasam niyang buhay, isang buhay na puno ng luho, impluwensya, at seguridad na hindi niya kailanman naranasan. Ang kailangan lang niyang gawin ay pakasalan ng babaeng nasa loob ng bridal car, ang tagapagmana ng Imperyong Hernandez, si Isabela. Si Iza, ang babaeng bulag. Hindi pag-ibig ang nagtulak kay Adrian sa altar. Ambisyon, pagnanasa sa kapangyarihang kaakibat ng pangalan at yaman ng mga Hernandez. Matagal na niyang pinagplanuhan ito, bawat hakbang ay maingat na kinakalkula. Ang paglapit sa pamilya, ang pagpapakita ng kunwaring pagtingin kay Iza, ang pagpapakumbaba sa harap ng matandang Hernandez na uhaw sa isang mapagkakatiwalaang tagapangalaga para sa nag-iisang anak. Perpekto ang lahat, maliban sa isang maliit na tinik na nagsisimulang tumusok sa kanyang konsensya. Pinagmasdan niya ang mga bisita, mga naglalakihang pangalan sa lipunan at negosyo, mga mukhang pamilyar sa mga pahayagan at magasin. Lahat sila ay saksi sa kasinungalingang kanyang itinatanghal. Ngumiti si Adrian, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata, habang iniisip ang kontratang pinirmahan niya kagabi, isang kasunduang prenuptial na sa unang tingin ay poprotekta kay Iza, ngunit sa katotohanan ay nagbibigay daan kay Adrian para pamahalaan ang malaking bahagi ng Hernandez assets kapag sila'y kasal na. Isang obra maestra ng panlilinlang. Tumugtog na ang organ. Bumukas ang malaking pinto ng simbahan. At doon, sa dulo ng pasilyo, nakatayo si Isabela. Nakaalahas, nakabihis ng puting trahe de boda na kumikinang sa tama ng liwanag mula sa stained glass windows. Kahit hindi niya nakikita ang karangyan sa paligid, bakas sa tindig ni Iza ang dignidad at kapayakan. Inaalalayan siya ng kanyang ama, si Don Ricardo Hernandez, na may halong lungkot at pag-asa sa mga mata. Habang dahan-dahan silang naglalakad papalapit sa altar, hindi mapigilan ni Adrian ang pagtibok ng kanyang puso. Ngunit hindi ito ang tibok ng pananabik na nararamdaman ng isang lalaking ikakasal sa babaeng mahal niya. Ito ay ang tibok ng kaba-kaba na baka mabisto ang kanyang tunay na motibo, kaba na baka hindi niya mapanindigan ang papel na kanyang ginagampanan. Naalala niya ang pag-uusap nila ni Iza bago ang seremonya, sa isang silid sa likod ng simbahan. Adrian, mahinang tawag ni Iza, ang mga daliri marahang kinakapa ang hangin hanggang sa mahawakan ang kanyang braso. Kinakabahan ka ba? Sino ba namang hindi kakabahan sa araw ng kasal niya? Sagot ni Adrian, pilit na pinapatatag ang boses. Masaya ako, Adrian, bulong ni Iza, at sa tono ng kanyang boses, naramdaman ni Adrian ang sinseridad. Alam kong hindi ito ang karaniwang paraan ng pagpapakasal, pero, nagtitiwala ako sa iyo. Nagtitiwala ako sa atin. Ang mga salitang iyon, nagtitiwala ako sa iyo, ay parang mga dagang kumakagat sa kanyang budi. Paano niya nagagawang lokohin ng isang babaeng ganito kapuro ang puso? Isang babaeng, sa kabila ng kadiliman sa kanyang mga mata, ay nakakakita ng liwanag sa kanya. Mahal mo ba ako, Adrian? Tanong ni Iza, ang tanong na kinatatakutan niyang marinig. Nag-ipon ng lakas si Adrian. Kailangan niyang magsinungaling. Kailangan niyang panindigan ito. Oo naman, Iza, mahal kita. Ang mga salita ay parang laso na dumaan sa kanyang lalamunan. Ngayon, sa harap ng altar, habang binabasbasan sila ng pari, muling nagbalik ang mga salitang iyon. Mahal mo ba ako? Ang imahe ng mukha ni Iza, puno ng pag-asa at pagtitiwala, ay hindi maalis sa kanyang isipan. Adrian Salazar, tinatanggap mo ba si Isabela Hernandez bilang iyong may bahay, na mamahalin at paglilingkuran, sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan, hanggang kamatayan? Tanong ng pari. Nagdadalawang isip si Adrian. Isang segundo ng katahimikan ng bumalat sa simbahan. Ang lahat ng mata ay nasa kanya. Ang kanyang pangarap, ang kanyang ambisyon, naroon na, abot kamay na lang. Huminga siya ng malalim. Opo, Padre, tinatanggap ko. Isabela Hernandez, tinatanggap mo ba si Adrian Salazar bilang iyong kabiyak, na mamahalin at paglilingkuran, sa hirap at ginhawa,
sa sakit at kalusugan, hanggang kamatayan. Walang pag-aalinlangan sa tinig ni Iza. Opo, Padre, tinatanggap ko. Ang kanyang boses ay puno ng sinseridad, ng isang pangakong mula sa puso. Pagkatapos ng pagpapalitan ng singsing at mga panata, idineklara sila ng pari bilang mag-asawa. Nagpalakpakan ang mga tao, ngunit sa gitna ng ingay at pagbati, isang tahimik na sandali ang naganap na yumanig sa mundo ni Adrian. Nang hahalikan na sana niya si Iza, marahan nitong iniangat ang kamay at hinawakan ang kanyang pisngi. Pagkatapos, ang mga daliri nito ay maingat na damapos sa kanyang kamay na nanginginig ng bahagya. Isang haplos na puno ng kahulugan ng pagtanggap, ng pagtitiwala, ng isang pahiwatig ng pagsisimula. Sa simpleng haplos na iyon, naramdaman ni Adrian ang isang bagay na hindi niya inaasahan, isang pitik sa kanyang puso, isang kuryenteng damaloy sa kanyang buong katawan. Hindi ito bahagi ng plano. Hindi ito kasama sa kanyang mga kalkulasyon. Ang init ng kamay ni Iza, ang sensiridad sa kanyang paghawak, ang bigat ng tiwalang ipinagkakaloob nito sa kanya, lahat ng iyon ay nagsanib upang lumikha ng isang kakaibang damdamin sa loob ni Adrian. Pagkalito, isang bahagyang pagtilapon mula sa kanyang matigas at kalkuladong pagkatao. Sa unang pagkakataon mula nang simulan niya ang panlilinlang na ito, naramdaman ni Adrian ang bigat ng kanyang kasinungalingan, hindi dahil sa takot na mabisto kundi dahil sa bigat ng tiwalang ipinagkaloob sa kanya ng isang inosenteng kaluluwa. Ang haplos na iyon, ang init na iyon, ay tila isang paalala ng kanyang pagtataksil hindi lang sa pamilya Hernandez, kundi sa mismong sarili niya. Ang kasal na ito ay hindi lang isang transaksyon, ito ay isang paglapastangan sa isang damdaming hindi niya lubos na maunawaan, ngunit nararamdaman niyang hindi dapat paglaruan. Habang nakatitig siya sa mga mata ni Iza na hindi nakakakita, isang bahagi sa loob niya ang nagsimulang magtanong, worth it ba ang lahat ng ito? Ngunit mabilis niyang iwinaksi ang pag-aalinlangan. Huli na para umatras. Ang laro ay nagsimula na. Ang biyahe mula sa reception patungo sa mansyon ni Adrian ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Malayo ito sa ingay at pagdiriwang na iniwan nila. Sakay sila ng isang mamahaling kotse, ang amoy ng bagong katad ay nangingibabaw, ngunit ang espasyo sa pagitan nilang dalawa ay tila mas malawak pa kaysa sa North Luzon Expressway na kanilang tinatahak. Si Iza, nakaupo ng tuwid, ang mga kamay ay magkapatong sa kanyang kandangan. Ang ngiti na kanina'y hindi maalis sa kanyang mga labi ay bahagyang napalitan ng pag-aalinlangan. Nararamdaman niya ang lamig na nagmumula kay Adrian, isang lamig na hindi dulot ng aircon ng sasakyan. Sinubukan niyang basagin ang katahimikan. Maganda ba ang reception, Adrian? Tanong niya, ang boses ay marahan. Hindi ko man nakita, pero narinig ko ang tawanan ng mga tao. Mukhang masaya sila para sa atin. Tumango lang si Adrian, ang mga mata ay nakatuon sa daan. Okay lang, maikli niyang sagot. Walang sigla, walang emosyon. Tumahimik muli si Iza. Ang maikling sagot ni Adrian ay parang isang pader na hamarang sa anumang pagtatangka niyang lumapit. Naramdaman niya ang pamilyar na kirot ng pag-iisa, isang damdaming madalas niyang kasama sa kabila ng pagkakaroon ng mapagmahal na ama. Ngunit ngayon, iba ito. Kasal na siya. Hindi ba dapat ay may karamay na siya ngayon? Hindi ba dapat ay may katuwang na? Pagdating nila sa dambuhalang bakal na gate ng mansyon ng mga Salazar, bumukas ito ng walang ingay. Tila isang bibig na handa silang lamunin. Ang mansyon ay nakatayo sa isang malawak na lupain, napapaligiran ng matataas na pader at mga lumang puno. Mula sa labas, mukha itong isang palasyo, ngunit para kay Iza, ang pakiramdam ay tila isang malamig at malungkot na kastilyo. Bumaba si Adrian at mabilis na umikot para pagbuksan si Iza. Inilahad niya ang kanyang kamay, ngunit ang paghawak niya ay formal, walang init, tulad ng pag-aalalay sa isang estranghero. Nandito na tayo, sabi ni Adrian. Pagpasok nila sa loob, sinalubong sila ng mga hilera ng kasambahay na nakapila, ang kanilang mga mukha ay walang ekspresyon. Ang foyer ay malawak, ang sahig ay gawa sa kumikinang na marmol, at ang kisame ay napakataas na tila umaabot sa langit. Naririnig ni Iza ang bahagyang alingaw-ngaw ng bawat yabag nila, palatandaan ng laki at kawalan ng laman ng lugar.
Malamig ang simoy ng hangin sa loob, hindi lang dahil sa sentralisadong aircon, kundi dahil sa tila kawalan ng buhay. Maligayang pagdating sa inyong bagong tahanan, Senyora Isabela, bati ng isang matandang babae, marahil ang mayordoma. Ang boses nito ay magalang ngunit may distansya. Salamat po, sagot ni Iza, pilit nang umingiti. Iza na lang po, hindi siya pinansin ng mayordoma at bumaling ito kay Adrian. Senyorito Adrian, nakahanda na po ang inyong silid at ang silid ni Senyora. Ang silid ni Senyora? Hiwalay? Kumirat ang puso ni Iza. Hindi ba dapat ay magkasama sila sa iisang silid? Mag-asawa na sila. Ngunit pinili niyang manahimik. Ayaw niyang gumawa ng eksena sa unang araw niya sa bahay na ito. Dalhin niyo na ang mga gamit ni Iza sa guest room sa East Wing, utos ni Adrian, hindi man lang tumitingin kay Iza. Ako na ang bahala sa kanya. Ang mga salitang guest room ay tumarak sa puso ni Iza. Hindi ito ang inaasahan niya. Hindi ito ang pinangarap niya. Pakiramdam niya ay isa lamang siyang bisita sa sarili niyang pamamahay. Isang estranghera. Iniwan sila ni Adrian sa gitna ng malawak na foyer. Umakyat ito sa engranding hagdanan ng hindi man lang nagpapalem. Naiwan si Iza, nakatayo roon, pinakikiramdaman ang paligid. Ang tanging naririnig niya ay ang mahinang ugong ng aircon at ang malayong kaluskos ng mga kasambahay na inaakyat ang kanyang mga bagahe. Ang mansyon ay malaki, oo, ngunit ang pakiramdam niya ay masikip. Nabibingi siya sa katahimikan. Sa mga sumunod na araw, sinikap ni Iza na gawing tahanan ang malamig na mansyon. Sinubukan niyang kabisaduhin ang bawat sulok nito gamit ang kanyang mga kamay at pandinig. Nagpatulong siya sa isang mas batang kasambahay, si Nena, na mabait at palangiti, para ilarawan sa kanya ang mga bagay-bagay, ang kulay ng mga kurtina, ang mga larawan sa dingding, ang tanawin mula sa bintana. Ang ganda siguro dito pag umaga, Nena, sabi ni Iza isang araw habang nakatayo sila malapit sa isang malaking bintana sa sala. Naririnig ko ang huni ng mga ibon. Opo, Ma'am Iza, sagot ni Nena. Madaming puno kasi dito sa hardin. Tapos may fountain pa po doon sa gitna. Pinipilit ni Iza na maging positibo. Nagluluto siya ng mga paboritong pagkain ni Adrian, kahit na madalas ay hindi ito umuuwi para sa hapunan, o kung umuwi man ay tahimik lang na kumakain sa kabilang dulo ng mahabang lamesa. Nag-iiwan siya ng mga bulaklak sa vase sa sala, na pinipitas niya mula sa hardin sa tulong ni Nena, umaasang mapapansin ito ni Adrian. Ngunit ang lahat ng kanyang pagsisikap ay tila bumabangga lamang sa isang pader ng pagkawalang bahala. Si Adrian, sa kabilang banda, ay patuloy sa pag-iwas. Madalas siyang wala sa bahay, laging may meeting o business trip. Kapag nasa bahay naman, nagkukulong siya sa kanyang opisina o sa sarili niyang silid. Ang mga pagkikita nila ay limitado sa mga pasilyo o sa hapagkainan, at ang mga pag-uusap ay laging maikli at walang personal na koneksyon. Ngunit sa kabila ng kanyang pag-iwas, hindi maitatanggi ni Adrian na unti-unti siyang nasasanay sa presensya ni Iza. Ang mahinang tunog ng tungkod nito sa marmol na sahig, ang bango ng niluluto nito na umaabot hanggang sa kanyang opisina, ang paminsan-minsang halakhak nito kapag kausap si Nena, lahat ng ito ay dahan-daang nagiging bahagi ng kanyang pang-araw-araw na buhay. Isang hapon, habang nagmamadali siyang bumaba ng hagdan, natanong niya si Iza na tila may hinahanap sa ibaba. Bigla itong natapilok sa isang maliit na carpet na hindi nito napansin. Napasinghap si Adrian at hindi niya napigilan ang sarili na mabilis na bumaba para saluhin ito bago pa ito tuluyang bumagsak. Ayos ka lang, tanong ni Adrian, ang mga kamay ay nakahawak pa rin sa braso ni Iza. Naramdaman niya ang bahagyang panginginig nito. Nagulat si Iza sa biglaang paglitaw ni Adrian at sa paghawak nito. Adrian, oo, ayos lang ako. Medyo na out of balance lang. Pilit siyang umiti, ngunit bakas sa mukha niya ang pagkahiya. Salamat. Binitawan siya ni Adrian, tila napaso. Tumikim ito. Mag-iingat ka sa susunod. Sabihin mo kay Nena na alisin na lang yung carpet na yan dyan. Tumalikod si Adrian at nagpatuloy sa paglakad, ngunit may kung anong kumurot sa kanyang dibdib.
Ang imahe ni Iza na muntik ng masaktan, ang itsura nito ng pagkagulat at pagkahiya hindi iyon maalis sa kanyang isipan. Naramdaman niya ang isang bahagyang paggalaw sa kanyang puso, isang pakiramdam na hindi niya gustong pangalanan. Guilt, awa, o baka, pag-aalala. Ipinilig niya ang kanyang ulo. Hindi maaari. Kailangan niyang manatiling matatag sa kanyang plano. Ngunit habang palayo siya, hindi niya maiwasang isipin ang babaeng iniwan niya sa ibaba ng hagdan, isang babaeng pilit na naghahanap ng liwanag sa isang mundong puno ng dilim, kapwa literal at makahulugan. Ang dating matigas niyang pagwawalang bahala ay unti-unting nababahira ng pagka-guilty. Ang plano niyang walang puwang para sa emosyon ay nagsisimula ng magkaroon ng mga bitak. Si Iza naman, naiwan sa ibaba, pinakiramdaman ang lugar kung saan siya hinawakan ni Adrian. Kahit mabilis lang iyon at walang bahid ng lamang, iyon ang pinakamalapit na pisikal na kontak nila mula nang ikasal sila. Isang maliit na kislap ng pag-asa ang sumilay sa kanyang puso, ngunit agad din itong napalitan ng lungkot. Bakit kailangan niyang mabuhay sa mga mumunting piraso ng atensyon? Bakit ang layo-layo ng lalaking pinakasalan niya? Ang mansyon ay nanatiling malamig, at ang pag-iisa ay lalo lamang tumitindi sa kabila ng kanyang mga pagsisikap. Ang bubuyog na pilit na lumalapit sa pulot ay paulit-ulit lamang na naitataboy. Lumipas ang mga linggo na naging buwan. Ang routine sa mansyon ay hindi nagbago. Si Iza ay patuloy sa kanyang tahimik na pag-iral, pilit na pinupuno ang mga araw ng mga gawaing bahay, pakikinig sa musika, o pakikipag-usap kay Nena. Si Adrian naman ay lalong naging mailap. Ang mga business trips ay dumalas, ang mga gabi ng pag-uwi ng late ay naging normal. Ang maliit na kislap ng pag-asa na naramdaman ni Iza noong tinulungan siya ni Adrian ay unti-unting namamatay, napapalitan ng lumalaking pagdududa. Habang tumatagal ang kanilang pagsasama, kung matatawag man itong pagsasama, mas lalong napapansin ni Iza ang tila sinasadyang pagdistansya ni Adrian. Hindi na lamang ito, simpleng pagiging abala sa trabaho. May iba pa, may nararamdaman siyang hindi tama. Isang gabi, hindi makatulog si Iza. Karaniwan ng hating gabi kung umuwi si Adrian, kung umuwi man. Ngunit ngayon, may kakaiba siyang narinig. Ang pinto ng silid ni Adrian sa kabilang dulo ng pasilyo ay bahagyang nakaawang. At mula roon, narinig niya ang boses ni Adrian mahina, ngunit sapat na para marinig niya. May kausap ito sa telepono. Hindi niya gustong makinig sa usapan ng iba, ngunit ang tono ng pananalita ni Adrian ay pumukaw sa kanyang atensyon. May lamang, may init, isang tono na hindi niya kailanman narinig mula rito kapag siya ang kausap. Oh, alam ko, mag-iingat ka palagi, miss na rin kita. Hindi niya pwedeng malaman. Kailangan nating maging maingat. Sige na, bye for now. Pagkatapos ng tawag, isang mabigat na katahimikan ang muling namayani. Ngunit para kay Iza, ang katahimikan na iyon ay mas maingay pa kaysa sa kulog. Ang mga salitang narinig niya ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Miss na rin kita. Hindi niya pwedeng malaman. Sino ang kausap niya? Anong hindi niya pwedeng malaman? Biglang nanlamig ang buong katawan ni Iza. Ang mga piraso ng palaisipan ang pag-iwas ni Adrian, ang madalas na pag-alis, ang hiwalay nilang silid, ang malamig na pakikitungo, lahat ng iyon ay tila nagkaroon ng bagong kahulugan. Isang kahulugan na masakit, isang kahulugan na dumurog sa natitira pa niyang pag-asa. May iba bang babae si Adrian? Ang tanong na iyon ay parang matulis na punyal na sumaksak sa kanyang dibdib. Hindi niya ito lubos maisip. Ang lalaking pinakasalan niya, ang lalaking pinagkatiwalaan niya, ang lalaking pananggakwan niya sa harap ng Diyos, may itinatagong ibang babae. Ang sakit ay hindi maipaliwanag. Parang binuhusan siya ng nagyayelong tubig, kasabay ng pag-aapoy ng kanyang puso sa galit at pait. Napatakip siya sa kanyang bibig para pigilan ang hikbi na nagbabalang kumawala. Dahan-dahan siyang tumalikod at naglakad pabalik sa kanyang silid, bawat hakbang ay parang may pabigat na 1 tonelada. Ang dating pamilyar na pasilyo ay tila naging isang madilim at walang katapusang lagusan ng kalungkutan. Pagdating sa kanyang silid, isinara niya ang pinto at sumandal dito. Doon, sa kaligtasan ng kanyang 4 na sulok, hinayaan niyang damaloy ang mga luha.
Luha ng pagkabigo, luha ng pighati, luha ng nasirang tiwala. Ang mga pangarap na binuo niya sa kanyang isipan ng isang masayang pagsasama, isang pamilyang puno ng pagmamahal ay gumuho na parang kastilyong buhangin na tinangay ng alon. Kinabukasan, pinilit ni Iza na magpakatatag. Ayaw niyang ipakita kay Adrian ang epekto sa kanya nang narinig niya. Naghanda pa rin siya ng almusal, kahit alam niyang malamang ay kape lang ang iinumin nito bago umalis. Ngunit ang dating sigla sa kanyang mga kilos ay napalitan ng bigat. Pagbaba ni Adrian, nadatnan niya si Iza na nakaupo na sa hapagkainan, tahimik na umiinom ng tsaa. Napansin ni Adrian ang pamumugto ng mga mata nito, kahit bahagya lang. "Good morning," bati ni Adrian, kumuha ng tasa para sa kape. "Morning," sagot ni Iza, ang boses ay bahagyang garalgal. Hindi niya ito magawang tingnan, kahit alam niyang hindi naman ito makikita ang kanyang mga mata. Ang presensya lamang nito ay sapat na para maramdaman niyang muli ang sakit. Umupo si Adrian sa kabilang dulo ng mesa. Ang katahimikan sa pagitan nila ay mas mabigat kaysa dati. Tila may isang hindi nakikitang pader na mas lalong tumibay at tumaas. Hindi na natiis ni Iza. Kailangan niyang itanong, kahit hindi direkta. Kailangan niya ng kahit anong kasagutan, kahit pa kasinungalingan. "Adrian," simula niya, pinipilit na maging kalmado ang boses. "Masaya ka ba?" Natigilan si Adrian sa pag-inom ng kape. Tumingin siya kay Iza, nagtataka sa biglaang tanong. "Anong klaseng tanong yan, Iza?" "Tinanong lang kita kung masaya ka, sa ating pagsasama." Pagpapatuloy ni Iza, ang huling mga salita ay halos pag-ulong na lang. May bahid ng pangarap na nabigo sa kanyang tono, isang pagsusumamo na sana'y may marinig siyang kahit kay titing na kasiguraduhan. Sumandal si Adrian sa kanyang upuan, ang mukha ay nagpakita ng bahagyang inis. "Ano bang gusto mong marinig, Iza?" "We're married. Things are fine." "Fine." Ang salitang iyon ay parang sampal kay Iza. Hindi masaya, hindi okay, kundi fine. Isang salitang walang laman, walang emosyon. "Fine lang ba talaga, Adrian? Kasi ako, hindi ko na alam." "Ano bang pinagsasabi mo?" Iritableng tanong ni Adrian, umiiwas sa mga mata ni Iza. Nagsisimula na siyang makaramdam ng pressure. Hindi niya gusto ang direksyon ng usapan. "Kung may problema ka, sabihin mo. Pero huwag mo akong simulan ng ganitong drama sa umaga." "Drama ba to para sa'yo?" Nagsimulang manginig ang boses ni Iza. "Ang malaman kung ang asawa ko ba ay masaya sa piling ko? Ang magtanong kung bakit parang ang layo-layo mo? Kung bakit parang may tinatago ka?" Natigilan si Adrian. "May tinatago ka? Alam na ba niya? Paano?" Ang kaba ay nagsimulang kumalat sa kanyang dibdib, kasabay ng pagtatanggol sa sarili. "Wala akong tinatago, Iza. Masyado ka lang nag-iisip. Marami lang akong inaasikaso sa trabaho." "Trabaho ba talaga, Adrian?" Hindi napigil ang tanong ni Iza, ang pait ay hindi na maitago sa kanyang boses. "O baka naman, may iba kang pinagkakaabalahan." Tumayo si Adrian, padabog na inilapag ang tasa sa mesa. "I don't have time for this. Mail late na ako." Mabilis siyang tumalikod at naglakad papalayo. "Adrian," tawag ni Iza, ang boses ay puno ng desperasyon. Ngunit hindi lumingon si Adrian. Nagpatuloy ito sa paglakad hanggang sa marinig na lang niya ang pagsara ng pinto. Naiwan si Iza sa hapagkainan, mag-isa. Ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay muling bumuhos. Ang pagtanggi ni Adrian, ang pag-iwas nito, ang biglaang pagkairita, lahat ng iyon ay tila kumpirmasyon sa kanyang mga hinala. Ang unang lamet sa kanyang puso ay lumalim, nagiging isang malawak na bitak na unti-unting sumisira sa pundasyon ng kanilang peking pagsasama. Ang mga sumunod na araw ay naging mas mahirap para kay Iza. Ang dating pilit ng ngiti ay nawala na. Ang sigla ay napalitan ng pananamlay. Kahit si Nena ay napapansin ang pagbabago. "Okay lang po ba kayo, Ma'am Iza?" Nag-aalalang tanong ni Nena isang hapon habang tinutulungan siyang maglakad sa hardin. "Parang ang lungkot niyo po nitong mga nakaraang araw." Pilit nang umiti si Iza. "Pagod lang siguro, Nena." Ngunit alam niyang hindi lang pagod iyon. Pagod na siyang umasa. Pagod na siyang masaktan.
Ang tensyon sa pagitan nila ni Adrian ay halos nahihipo na. Ang mga pagkikita nila ay nagiging mas bihira at mas awkward. Kapag nagkakasalubong sila, mabilis na umiiwas ng tingin si Adrian o nagmamadaling umalis. Ang mga sagot nito sa mga tanong niya ay laging maikli at malamig. Wala nang pagtatangkang itago ang distansya. Malinaw na ang pag-iwas, malinaw na ang lamig. Si Adrian, sa kabilang dako, ay nakakaramdam din ng pagkaipit. Ang pagiging mas mapaghanap ni Iza, ang mga tanong nito, ang kalungkutan sa mga mata nito, na napapansin niya kahit hindi ito tumitingin sa kanya, lahat iyon ay nagpapabigat sa kanyang konsensya. Gusto niyang ipagpatuloy ang plano, ngunit ang presensya ni Iza, ang sakit na nakikita niya rito, ay nagsisimulang maging hadlang. Subalit sa halip na harapin ito, mas pinili niyang lumayo, mas pinili niyang itago ang sarili sa trabaho at sa mga lihim na tawag sa telepono. Isang gabi, habang nag-iisa si Iza sa sala at nakikinig ng lumang kundiman sa radyo, narinig niyang bumukas ang pinto. Si Adrian, ngunit hindi ito dumiretso sa hagdan gaya ng dati. Tumigil ito sa may pintuan ng sala. Iza, tawag nito. Napalingon si Iza, nagulat. Bihira siyang tawagin nito sa pangalan. Adrian, may kailangan ka? Hindi pa ba dapat natutulog ka na? Tanong nito, ang boses ay walang emosyon, ngunit may bahid ng pagtataka. Hindi pa ako inaantok, sagot ni Iza. Hinihintay lang kitang umuwi. Ang mga salitang iyon ay lumabas na lang sa kanyang bibig, isang pahiwatig ng pangungulila na hindi niya napigilan. Tumikim si Adrian. Hindi mo kailangang gawin yan. Matulog ka na. Tumalikod ito at nagsimulang humakbang palayo. Adrian, sandali, pigil ni Iza, tayo. Pwede ba tayong mag-usap? Huminto si Adrian ngunit hindi lumingon. Pagod ako, Iza. Bukas na lang. Lagi namang bukas, Adrian, sabi ni Iza, ang boses ay nanginginig. Lagi namang pagod ka. Kailan ba magkakaroon ng ngayon para sa ating dalawa? Hindi sumagot si Adrian. Nagpatuloy ito sa pag-akyat ng hagdan, iniwan si Iza na muling nakatayo sa gitna ng malawak at tahimik na sala, ang tunog lamang ng malungkot na kundiman ang kanyang kasama. Ang lamet sa kanyang puso ay hindi na lamang isang simpleng lamet, ito na ay isang sugat na nagsisimula ng damyugo. Ang kasinungalingang bumabalot sa kanilang pagsasama ay unti-unti nang nalalantad, at ang sakit na dulot nito ay nagiging hindi na matatakasan. Ang pagitan sa dalawang puso ni na Adrian at Iza ay lalong lumawak, tila isang bangin na walang tulay. Ang bawat araw ay nagiging isang pagsubok para kay Iza na itago ang sakit at hinalang lumalamon sa kanya. Sinubukan niyang ibaling ang atensyon sa ibang bagay, pag-aaral ng Braille, pakikinig sa audiobooks, pagtulong kay Nena sa hardin, ngunit ang anino ng pagdududa ay laging nakasunod. Lalong lumalim ang kanyang hinala na may itinatagong lihim si Adrian. Ang mga gabing late itong umuuwi, ang mga biglaang business trips na hindi man lang ipinapalam sa kanya ng maaga, ang mga pag-ulong na tawag sa telepono na minsan ay inaabutan niyang ginagawa nito sa study room, lahat ay tila mga ebidensyang nagpapatunay sa kanyang kinatatakutan. Sinubukan niyang huwag magpatalo sa kanyang emosyon. Pinilit niyang paniwalain ang sarili na baka dala lang ito ng kanyang kalagayan, ng kanyang pagkabulag na nagpaparamdam sa kanya ng kawalan ng kasiguraduhan. Ngunit ang paulit-ulit na malamig na pagtrato sa kanya ni Adrian ay hindi may kakaila. Ang bawat maikling sagot, ang bawat pag-iwas ng tingin na nararamdaman niya kahit hindi niya nakikita, ang bawat pagtangging pag-usapan ang kanilang relasyon, lahat ay parang maliliit na patalim na unti-unting sumusugat sa kanyang puso. Isang umaga, habang nag-aalmusal sila sa karaniwan nilang katahimikan, sinubukan muli ni Iza na kumustahin si Adrian. Kamusta ang meeting mo kahapon? Tanong niya, pilit na pinapasigla ang boses. Okay lang, sagot ni Adrian, hindi inaalis ang tingin sa hawak na dyaryo. May bago bang proyekto? Usisa pa ni Iza, umaasang makakakuha ng mas mahabang sagot, ng kahit anong koneksyon. Ibinaling ni Adrian ang pahina ng dyaryo. Meron. Busy lang talaga. Ang tono ay dismissive, tila sinasabing ayaw na niyang pahabain pa ang usapan. Napabuntong hininga si Iza. Muli, isang pader. Sumuko na siyang magtanong pa.
Pinaglaruan na lamang niya ang pagkain sa kanyang plato, wala na siyang gana. Ang dating pag-asa na baka magbago pa si Adrian, na baka isang araw ay makita nito ang halaga niya, ay unti-unti nang naglalaho. Maya-maya, tumunog ang cellphone ni Adrian. Mabilis niya itong sinagot. Hello, yes, okay, I'll be there. Mga 30 minutes. Sige, bye. Napansin ni Iza ang pagbabago sa tono ni Adrian habang kausap nito ang nasa kabilang linya mas malumanay, hindi katulad ng pakikipag-usap nito sa kanya. Pagkatapos ng tawag, mabilis na tumayo si Adrian. May kailangan lang akong puntahan, sabi nito, inaayos ang necktie. Saan ka pupunta? Tanong ni Iza. Basta. Importante, maikli niyang sagot at nagmamadaling umalis, ni hindi man lang nagpaalam ng maayos. Naiwan si Iza, nakikinig sa papalayo nitong mga yapak. Sino ang kausap niya? Bakit kailangan niyang umalis agad? Ang mga tanong ay muling bumalik, kasama ang pamilyar na kirot sa kanyang dibdib. Sa kabila ng sakit, pinilit ni Iza na itago ito. Kapag kausap niya si Nena o ang kanyang ama sa telepono, nagpapanggap siyang masaya. Ayaw niyang mag-alala ang mga ito, lalo na ang kanyang ama na may sakit sa puso. Okay ka lang ba dyan, anak? Tanong ni Don Ricardo isang araw sa telepono. Si Adrian, inaalagaan ka bang mabuti? Opo, Papa, sagot ni Iza, pilit na pinapasaya ang boses. Okay na okay po kami dito. Busy lang po talaga si Adrian sa trabaho, pero mabait naman po siya sa akin. Isang kasinungalingang kinailangan niyang sabihin para protektahan ang ama, ngunit bawat salita ay parang tinik sa kanyang lalamunan. Pagkatapos ng tawag, hindi na niya napigilan ang pag-iyak. Ang bigat ng pagpapanggap, kasama ng tunay na sakit na nararamdaman niya, ay halos hindi na niya makayanan. Gaano katagal pa niya kayang magtiis? Gaano katagal pa siyang mabubuhay sa isang kasal na puno ng lamig at pagdududa? Isang gabi, nagising si Iza dahil sa malakas na kulog. May paparating na bagyo. Bumangon siya para isara ang bintana sa kanyang silid. Habang kinakapa niya ang trangka, narinig niyang bumukas ang pinto ng study room ni Adrian, nakatapat lamang halos ng kanyang silid sa kabilang dulo ng pasilyo. Pagkatapos ay narinig niya muli ang boses ni Adrian, kausap na naman ang kung sino sa telepono. Dahil sa lakas ng ulan at hangin sa labas, medyo nilakasan ni Adrian ang kanyang boses. At sa pagkakataong ito, mas malinaw ang narinig ni Iza. Hindi pa siya tulog. Oh, alam kong delikado to. Pero kailangan kong makausap ka. Hindi ko na kaya itong sitwasyon, Melissa. Oh, mahalaga ka pa rin sa akin. Kailan ba tayo pwedeng magkita ulit? Sige, tatawag ako bukas. Melissa. Ang pangalan ay umalingaw sa isipan ni Iza. Hindi niya kilala kung sino si Melissa, ngunit malinaw sa usapan na may malalim silang ugnayan ni Adrian. Mahalaga ka pa rin sa akin. Ang mga salitang iyon ang tuluyang dumurog sa natitirang pag-asa ni Iza. Hindi na niya napigilan ang sarili. Lumabas siya ng kanyang silid at naglakad patungo sa study room ni Adrian. Hindi na niya alintana ang dilim o ang posibilidad na madapa. Ang tanging nasa isip niya ay ang marinig ang katotohanan mula mismo kay Adrian. Pagdating niya sa tapat ng pinto, na bahagyang nakaawang pa rin, narinig niyang ibinabana ni Adrian ang telepono. Huminga siya ng malalim at itinulak ang pinto. Nagulat si Adrian nang makita si Iza na nakatayo sa may pinto, ang mukha ay basang-basa ng luha, ang mga mata, bagamat hindi nakakakita, ay tila tumatagos sa kanyang kaluluwa. Iza, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Adrian, bakas ang pagkataranta. Sino si Melissa? Adrian, tanong ni Iza, ang boses ay nanginginig sa pinaghalong sakit at galit. Sino siya sa buhay mo? Ang pagitan sa kanilang mga puso ay naroon pa rin, ngunit sa sandaling iyon, ang pader ng pag-iwas at pagpapanggap ay nagsimulang gumuho, handa nang ibunyag ang masakit na katotohanang matagal nang itinatago. Ang tanong ni Iza ay parang bombang sumabog sa tahimik na study room. Ang pangalang Melissa na binigkas niya ay tumama kay Adrian nang walang palya. Natigilan siya, hindi alam kung paano tutugan. Ang pagkataranta ay napalitan ng pagtatanggol at pagkainis. Paano nalaman ni Iza? Gaano karami ang narinig nito?
Anong pinagsasabi mo? Tanggi ni Adrian, pilit na pinapakalma ang sarili, kahit ang puso niya ay kumakaripas sa kaba. Wala akong kilalang Melissa na kasing importante ng iniisip mo. Huwag mo na akong lokohin, Adrian, sigaw ni Iza, ang mga luha ay patuloy sa pag-agos. Narinig ko kayo, narinig ko ang usapan niyo. Mahalaga ka pa rin sa akin. Kailan tayo pwedeng magkita? Ano yun, Adrian? Ano ang ibig sabihin noon? Ang bawat salita ni Iza ay puno ng sakit at akusasyon. Ang babaeng laging mahinahon at puno ng pag-unawa ay nawala, napalitan ng isang babaeng nasaktan, isang babaeng naghahanap ng katotohanan sa gitna ng mga kasinungalingan. Iza, tumigil ka na, sabi ni Adrian, lumalapit dito, sinusubukang pakalmayan ito, ngunit umiwas si Iza. Tumigil? Pagkatapos ng lahat ng panloloko mo? Akala ko ba trabaho lang ang pinagkakaabalahan mo? Akala ko ba pagod ka lang kaya ang lamig-lamig mo sa akin? Yun pala, may iba kang pinagkakaabalahan. May iba kang mahal. Hindi mo naiintindihan, giit ni Adrian, tumataas na rin ang boses. Ang alin ang hindi ko naiintindihan, Adrian, hamon ni Iza. Na pinakasalan mo ako para sa pera ng pamilya ko? Na ginamit mo lang ako? Na habang nagpapakatanga ako dito sa pag-aakalang may pag-asa pa ang pagsasama natin, ikaw naman ay nakikipag-usap at nakikipagkita sa ibang babae. Sabihin mo sa akin, Adrian, ano ang hindi ko naiintindihan? Ang mga salita ni Iza pinakasalan mo ako para sa pera ay tumama sa puntong kinatatakutan ni Adrian. Hindi lang ang tungkol kay Melissa ang alam nito, kundi pati ang pinakaugat ng kanilang kasal. Napuno ng galit si Adrian, hindi lang kay Iza, kundi sa sarili niya dahil nahuli siya. Oo, sigaw ni Adrian, hindi na napigilan ang galit at frustrasyon. Oo, pinakasalan kita dahil sa pera. Dahil sa kapangyarihan. Dahil sawang-sawa na ako sa buhay na mahirap. Masaya ka na? Narinig mo na ang gusto mong marinig? Ang pag-amin ni Adrian ay parang isang malakas na sampal kay Iza. Kahit na may hinala na siya, iba pa rin ang sakit kapag narinig na niya mismo ang kumpirmasyon mula sa bibig ng lalaking pinakasalan niya. Nanlambot ang kanyang mga tuhod. Napahawak siya sa hamba ng pinto para suportahan ang sarili. Ang sakit ay napakalalim, napakabigat. Parang dinudurog ang puso niya ng paulit-ulit. Bakit, Adrian? Tanong ni Iza. Ang boses ay basag na, halos hindi na marinig sa gitna ng kanyang mga hikbi. Bakit kailangan mong manakit ng ganito? Bakit ako? Nakita ni Adrian ang labis na sakit sa mukha ni Iza. Ang dating matigas niyang puso ay bahagyang nakaramdam ng awa at pagsisisi. Ngunit mabilis niya itong iwinaksi. Kailangan niyang protektahan ang sarili. Ayaw niyang magpakita ng kahinaan. Hindi ko na kailangang ipaliwanag sa iyo ang sarili ko, malamig na sabi ni Adrian, tumalikod ito kay Iza. Ayaw makita ang epekto ng kanyang mga salita. Tapos na ang usapang ito. Hindi pa tayo tapos, sigaw ni Iza, muling nagkaroon ng lakas dahil sa galit. Hindi mo pwedeng basta na lang talikuran ang lahat ng ito? May pananagutan ka sa akin, Adrian. Humarap muli si Adrian, ang mga mata ay puno ng lamig. Pananagutan, nagpakasal tayo, yun ang usapan. Pero huwag mong asahan na mamahalin kita tulad ng inaasahan mo. Isa lang itong kasunduan, Iza. At si Melissa, siya ang babaeng mahal ko bago ka pa dumating. Ang huling mga salita ay ang pinakamasakit sa lahat. Hindi lang pala siya ginamit, kundi may tunay na pag-ibig si Adrian para sa iba. Siya ay isang hadlang lamang, isang kasangkapan para sa ambisyon ni Adrian, at isang anino kumpara sa tunay na minamahal nito. Hindi na kinaya ni Iza. Ang sakit na matagal niyang itinago at pinilit na labanan ay tuluyan ng pumutok. Tumalikod siya at tumakbo palabas ng study room, palayo kay Adrian, palayo sa masakit na katotohanan. Ang kanyang mga hikbi ay umalingawngaw sa pasilyo, kasabay ng malakas na patak ng ulan sa labas. Pumasok siya sa kanyang silid at isinara ang pinto ng malakas. Sumugsog siya sa kama at doon inilabas ang lahat ng sakit, galit, at pagkabigo na naipon sa kanyang dibdib. Ang katotohanang nalaman niya ay mas masakit pa kaysa sa kadiliman na bumabalot sa kanyang paningin. Ang kasal na inakala niyang simula ng bagong buhay ay isa palang malaking kasinungalingan.
Ang lalaking pinaglaanan niya ng tiwala at pagmamahal ay siya palang wawasak sa kanyang puso. Naiwan si Adrian sa study room, nakatayo, nabibingi sa katahimikang pumalit sa sigawan. Ang mga salitang binitiwan niya, ang sakit na nakita niya sa mukha ni Iza, ang mga hikbi nito na tila sumusunod pa rin sa kanya lahat ay bumabagabag sa kanyang isipan. May isang bahagi sa kanya na nagsisisi sa kanyang mga sinabi, sa sakit na idinulot niya. Ngunit mas nangingibabaw ang galit at ang pangangailangang protektahan ang sarili at ang kanyang mga plano. Itinanggi niyang ipaliwanag ang kanyang panig, itinanggi niyang aliwin si Iza. Mas pinili niyang manatili sa kanyang tore ng ambisyon at pagkukunwari. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, naramdaman niya ang isang lamet hindi lang sa relasyon nila ni Iza, kundi pati na rin sa kanyang sariling pagkatao. Ang katotohanang kanyang ibinunyag ay hindi lamang samugat kay Iza, kundi nag-iwan din ng peklat sa kanyang kaluluwa. Ang mga sumunod na araw matapos ang pagtatalo ay binalot ng isang mabigat at hindi mapapasukang katahimikan. Si Iza ay nagkulong lamang sa kanyang silid. Si Nena na lamang ang pinapapasok niya para maghatid ng pagkain, na madalas ay hindi rin niya ginagalaw. Ang dating sigla sa kanyang mukha ay tuluyang nawala, napalitan ng pamumutla at malalim na kalungkutan. Ang kanyang mga mata, bagamat hindi nakakakita, ay tila laging basa sa luha. Si Adrian naman ay pilit na ibinaling ang sarili sa trabaho. Umiiwas siyang mapunta sa bahagi ng mansyon kung nasaan ang silid ni Iza. Ngunit kahit anong pilit niyang iwasan, ang alaala ng kanilang pagtatalo, ang sakit sa boses ni Iza, ay hindi maalis sa kanyang isipan. May mga pagkakataong natitigilan siya sa gitna ng meeting o napapatulala habang nagmamaneho. Ang guilt ay nagsisimulang kumain sa kanya, ngunit pinipigilan niya ito. Para saan pa? Nasabi na niya ang lahat. Nasaktan na niya si Iza. Wala nang atrasan. Isang umaga, pagkatapos ng halos isang linggong pagmumukmok ni Iza, nagulat si Adrian nang makita itong nasa sala, kausap si Nena. May mga melite sa tabi nito. Anong ibig sabihin nito? Tanong ni Adrian, lumapit siya. Tumingin si Iza sa direksyon ng boses ni Adrian, ang mukha ay kalmado ngunit walang emosyon. Isang klase ng kapayapaan na nakamit matapos ang isang matinding bagyo. Aalis na ako, Adrian. Natigilan si Adrian. Aalis? Saan ka pupunta? Hindi na mahalaga kung saan, sagot ni Iza. Ang mahalaga, aalis na ako dito. Sa pamamahay na ito na puno ng kasinungalingan. Hindi ka pwedeng umalis, Iza, giit ni Adrian, lumakas ang boses. Hindi dahil sa pag-aalala, kundi dahil sa takot na masira ang kanyang mga plano. Ang pag-alis ni Iza ay mangangahulugan ng iskandalo, ng pagkasira ng imahe niya sa pamilya Hernandez at sa lipunan. Hindi ganyan kadali yun. Kasal tayo. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Iza. Kasal? Isang pekeng kasal, Adrian. Isang kasunduan na ako lang ang hindi nakakaalam ng tunay na termino. Natapos na ang kasunduang iyon para sa akin. Pero Iza, sinubukang lumapit ni Adrian, ngunit umatras si Iza. Huwag mo na akong pigilan, Adrian, mahinahon ngunit matigas na sabi ni Iza. Tapos na tayo. Hindi ko kayang ipaglaban ang isang relasyon na simulat sa pool pa lang ay wala ng katotohanan. Masakit, oo, sobrang sakit. Pero mas masakit kung mananatili pa ako dito, araw-araw na ipapaalala sa akin ang panloloko mo. Hinawakan ni Iza ang braso ni Nena. Nena, tulungan mo na akong lumabas. Sandali, sigaw ni Adrian, hinawakan niya ang braso ni Iza. Pag-usapan natin to. Maybe we can fix this. Marahas na binawi ni Iza ang kanyang braso. Wala nang dapat pag-usapan, Adrian. At lalong wala nang dapat ayusin. Huli na ang lahat. Ang huling mga salita ay binitiwan niya ng may kasamang finality. Habang inaalalayan ni Nena si Iza palabas ng pinto, hindi mapigilan ni Adrian ang mapatitig sa likod nito. Ang babaeng dumating sa mansyon na puno ng pag-asa at pagtitiwala ay paalis na ngayon, dala ang isang basag na puso. May kung anong emosyon ang kumurot sa dibdib ni Adrian pagsisisi. Panghihinayang, takot, hindi niya matiyak. Ngunit isang bagay ang sigurado, ang pag-alis ni Iza ay nag-iwan ng isang malaking puwang hindi lamang sa mansyon,
kundi pati na rin sa isang bahagi ng kanyang puso na hindi niya inaakalang mayroon pala siya. Narinig niya ang pagsara ng pinto ng sasakyan sa labas, at pagkatapos ay ang papalayo nitong tunog. Naiwan si Adrian sa gitna ng malawak at tahimik na sala, napapaligiran ng karangyan na kanyang pinangarap, ngunit pakiramdam niya ay mas mahirap pa siya kaysa dati. Ang yaman at kapangyarihan na kanyang hinabol ay tila walang halaga ngayon. Nakuha niya ang gusto niya, pero nawala sa kanya ang isang bagay na hindi niya namalayang mahalaga pala, ang tiwala at ang presensya ng babaeng binaliwala niya. Ang paglayo ni Iza ay hindi lamang pag-alis mula sa mansyon, ito ay ang pagtalikod sa kasinungalingang kanilang pinagsaluhan, at ang simula ng isang mahabang paglalakbay tungo sa paghilom para kay Iza, at marahil, maging para kay Adrian. 5 taon. 5 mahahabang taon ng katahimikan ang namagitan mula nang lisanin ni Iza ang mansyon at ang buhay ni Adrian. 5 taon na puno ng mga pagbabago, sakit, at unti-unting paghilom. Para kay Iza, ang mga unang taon pagkatapos ng paghihiwalay ay isang mahirap na laban. Bumalik siya sa poder ng kanyang ama, si Don Ricardo, na bagamat nasaktan sa nangyari, ay buong pusong tinanggap at sinuportahan ang anak. Sa tulong ng kanyang ama at ng ilang mapagkakatiwalaang kaibigan, itinutok ni Iza ang kanyang lakas sa sarili niyang pagbangon. Ang pinakamalaking pagbabago sa buhay ni Iza ay dumating halos 2 taon matapos siyang umalis. Sa pamamagitan ng isang groundbreaking na operasyon sa ibang bansa, isang milagro ang naganap na ibalik ang kanyang paningin. Ang dating mundong naririnig at nararamdaman lamang niya ay unti-unti nang nagkaroon ng kulay at hugis. Ang proseso ng pag-adjust ay hindi naging madali, ngunit bawat bagong imahe na kanyang nakikita ay nagbibigay sa kanya ng bagong pag-asa at lakas. Ngayon, pagkalipas ng 5 taon, si Iza ay hindi na lamang ang dating bulag na tagapagmana. Siya ay isang babaeng muling nakakakita, kapwa sa literal at makahulugang paraan. Mas matatag, mas matapang, at mas nakakaunawa sa sarili niyang halaga. Namamahala na siya sa ilang bahagi ng negosyo ng kanilang pamilya, at kinikilala na bilang isang matalino at may kakayahang leader. Ngunit sa kabila ng lahat ng pagbabagong ito, dala pa rin niya ang mga peklat ng nakaraan. Ang sakit na idinulot ni Adrian ay hindi basta-basta nabura. Ang tiwala ay nanatiling basag, at ang puso, bagamat naghilom, ay may mga bahagi pa ring nananatiling sarado. Samantala, si Adrian ay dumaan din sa sarili niyang pagbabago, ngunit sa ibang direksyon. Ang 5 taon para sa kanya ay 5 taon ng pagsisisi. Matapos ang pag-alis ni Iza, unti-unting gumuho ang mga planong kanyang binuo. Nalaman ni Don Ricardo ang tunay na motibo ni Adrian, at bagamat hindi ito gumawa ng legal na hakbang para bawiin ang mga ari-ariang napunta kay Adrian sa pamamagitan ng kasal, dahil na rin sa posibleng iskandalo, tuluyan nitong isinara ang pinto para kay Adrian sa mundo ng mga Hernandez. Nakuha ni Adrian ang bahagi ng yaman, ngunit nawala sa kanya ang respeto at ang potensyal na mas malaking kapangyarihan na sana'y kaakibat ng pagiging bahagi ng pamilya Hernandez. Ang mansyong dati simbolo ng kanyang ambisyon ay naging isang kulungan ng kanyang kalungkutan at pagsisisi. Ang mga kasambahay ay isa-isang umalis, hindi makayanan ang lamig at bigat ng atmosfera sa bahay. Maging si Melissa, ang babaeng inakala niyang mahal niya, ay hindi rin nagtagal. Hindi nito nakayanan ng Adrian na laging balisa, laging may hinahanap, laging may pagsisising dinadala. Si Adrian ngayon ay isang binatang mayaman ngunit malungkot. Ang dating arogante at kalkuladong lalaki ay napalitan ng isang taong puno ng pagsisisi, laging binabagabag ng mga what ifs at sana. Hindi niya matanggap ang pagkawala ni Iza, hindi dahil sa yaman nito, kundi dahil sa babae mismo. Sa paglipas ng panahon, unti-unti niyang na-realize na sa kabila ng kanyang mga kasinungalingan, may kung anong tunay na damdamin ang nagsimulang umusbong sa puso niya para kay Iza, isang damdaming huli na niyang naunawaan. Isang araw, nagdesisyon si Iza na bumalik sa bayan kung saan naroon ang mansyon ni Adrian. Hindi para kay Adrian, kundi para sa isang bagong proyekto ng kanilang kumpanya. Kailangan niyang harapin ang nakaraan para tuluyang makalaya dito. Sa isang hindi inaasahang pagkakataon, sa lobby ng isang hotel kung saan may business meeting si Iza,
nagkasalubong ang kanilang mga landas. Si Adrian ay naroon din para sa isang hiwalay na pagpupulong. Papalabas na siya ng elevator nang makita niya ang isang pamilyar na figure na nakatalikod, kausap ang receptionist. Ang tindig, ang buhok, ang paraan ng pagkilos alam niyang si Iza iyon. Ngunit may kakaiba, hindi ito gumagamit ng tungkod. Iza, tawag ni Adrian, hindi makapaniwala. Lumingon ang babae. At nang magtama ang kanilang mga matang ngayon ay nakakakita na natigilan si Adrian. Ang gulat ay malinaw na bakas sa kanyang mukha. Hindi lamang dahil nakikita na ni Iza, kundi dahil sa lakas at kumpiyansang bumabalot dito ngayon. Ang dating maamang mukha ay mayroon ng bahid ng katatagan at, marahil, ng distansya. Si Iza, sa kabilang banda, ay nakaramdam ng panlalamig nang marinig ang boses ni Adrian at makita ang lalaking minsan niyang minahal at siyang dumurog sa kanyang puso. Ang mga alaala ng sakit ay bumalik, ngunit hindi na siya ang dating Iza na madaling masaktan. Tumayo siya ng tuwid, ang mga mata ay diretso at walang takot na nakipagsalubong sa tingin ni Adrian. Adrian, bati niya, ang boses ay kalmado at kontrolado. Hindi makapagsalita si Adrian. Ang gulat sa pagbabago kay Iza ang kanyang paningin, ang kanyang aura ay napakalaki. Parang ibang tao ang nasa harap niya. Ang babaeng iniwan niya 5 taon na ang nakalilipas ay nagbalik, hindi na bilang isang biktima, kundi bilang isang taong buo at malakas. Ang katahimikan ng 5 taon ay biglang nabasag, at ang kanilang muling pagkikita ay nagbukas ng isang bagong kabanata, isang kabanatang puno ng mga hindi pa nasasagot na tanong at mga damdaming maaaring muling mabuhay o tuluyan ng mabaon sa limot. Ang muling pagkikita ni Adrian at Iza ay nag-iwan ng isang hindi maipaliwanag na tensyon sa hangin. Para kay Adrian, ang makita si Iza na hindi nabulag ay isang malaking pagkabigla, ngunit higit pa roon, ang makita ang lakas at kumpiyansang taglay nito ngayon ang mas yumanig sa kanya. Hindi na ito ang babaeng madali niyang napaikot at nasaktan. Para kay Iza, ang makita muli si Adrian ay nagbalik ng mga alaala ng sakit, ngunit kasabay nito ay ang realisasyon kung gaano nakalayo ang kanyang narating. Hindi na siya natatakot dito. Ang nararamdaman niya ay isang halo ng pait mula sa nakaraan at isang matibay na determinasyon na huwag nang hayaang masaktan siyang muli. Nakakakita ka na, sabi ni Adrian, ang boses ay halos pabulong, puno pa rin ng pagkamangha at marahil, isang bahid ng pagsisisi. Oo, simpleng sagot ni Iza. Maraming nagbago sa loob ng 5 taon, Adrian. Ang kanyang tono ay hindi mapanghusga, ngunit malinaw ang mensaheng hindi na siya ang dating Iza. Kailan pa, tanong ni Adrian, gustong malaman ang mga detalye, gustong makahabol sa mga taong nawala sa kanya. Hindi na mahalaga yon, putol ni Iza. Excuse me, may meeting pa ako. Akma na siyang tatalikod nang muling magsalita si Adrian. Iza, sandali, pigil nito. Pwede ba tayong mag-usap? Kahit sandali lang. Tinitigan siya ni Iza, sinusuri ang ekspresyon sa mukha nito. Nakita niya ang pagod, ang lungkot, ang pagsisisi sa mga mata nito, mga emosyong hindi niya nakita noon. Ngunit sapat na ba iyon para kalimutan ang lahat? Wala na tayong dapat pag-usapan pa, Adrian. Meron, Iza. Marami, giit ni Adrian. Tungkol sa nakaraan, tungkol sa akin, sayo. Tapos na ang nakaraan, Adrian, matigas na sabi ni Iza. At wala ka ng kinalaman sa kasalukuyan ko. Tinalikuran na niya ito at naglakad palayo, iniwan si Adrian na nakatayo roon, puno ng mga salitang hindi masabi at mga damdaming hindi may bulalas. Sa mga sumunod na araw, hindi sinasadyang nagkikita sina Adrian at Iza sa iba't ibang lugar sa bayan, sa isang coffee shop, sa isang restaurant, sa mismong gusali kung saan pareho silang may opisina pansamantala. Bawat pagkikita ay puno ng awkward na katahimikan at mga tingginang may kahulugan. Sinusubukan ni Adrian na lumapit, na makipag-usap, ngunit laging umiiwas si Iza o nagbibigay ng mga maikli at formal na sagot. Ngunit sa kabila ng galit at sakit na nararamdaman pa rin ni Iza, hindi niya maitatanggi na ang muling pagkikita nila ni Adrian ay nagdulot ng kalituhan sa kanyang puso. Ang Adrian na nakikita niya ngayon ay tila iba, na mas tahimik, mas mukhang pinag-isipan ang buhay, at may lungkot sa mga mata na hindi niya maipaliwanag.
Hanggang isang araw, habang pauwi si Iza mula sa opisina, dumaan siya sa isang parke malapit sa kanyang tinutuluyang apartment. Nakasanayan na niyang maglakad-lakad doon tuwing hapon para makalanghap ng sariwang hangin at ma-appreciate ang ganda ng paligid na dati hindi niya nakikita. Habang naglalakad siya, natanong niya ang isang pamilyar na figure na nakaupo sa isang bench, nakatanaw sa mga batang naglalaro. Si Adrian. Ngunit hindi ito nag-iisa. May kasama itong isang maliit na bata, isang batang lalaki na tansya niya ay nasa 4 na taong gulang, na masayang naglalaro ng bola malapit dito. Natigilan si Iza. Sino ang batang iyon? Anak ni Adrian? Kay Melissa? Isang kirot ang muling naramdaman niya. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang bata mula sa malayo, may napansin siyang kakaiba. Ang paraan ng pagngiti ng bata, ang hugis ng mga mata nito kapag tumatawa, ang ilang kilos nito lahat ay tila pamilyar. Napakabilis ng tibok ng puso ni Iza. Imposible. Hindi maaari. Dahan-dahan siyang lumapit, nagtatago sa likod ng isang malaking puno. Pinagmasdan niyang mabuti ang bata. At pagkatapos ay si Adrian. Ang mga mata ni Adrian ay nakatuon sa bata, puno ng isang emosyon na hindi pa nakikita ni Iza mula rito, isang malambot na pagtingin, halos puno ng pagkamangha at lungkot. Biglang tinawag ng bata si Adrian. Tito Adrian, saluhin mo, sigaw nito, sabay hagis ng bola. Tito Adrian, hindi pala nito anak. Nakahinga ng maluwag si Iza, ngunit ang kuryosidad ay nanatili. Kaninong anak ang batang iyon at bakit kasama ito ni Adrian? Lumapit pa si Iza ng kaunti, sapat para marinig ang usapan nila. Ang galing mo naman, Leo, sabi ni Adrian, nasalo ang bola at ibinalik ito sa bata. Manang-mana ka sa. Natigilan si Adrian, tila may naalala, at napalitan ng lungkot ang kanyang ngiti. Sino po, Tito Adrian? Tanong ng batang si Leo, lumapit ito kay Adrian. Ngumiti si Adrian, isang pilit na ngiti. Wala, Lucky. Sabi ko, ang galing mong maglaro. Sa sandaling iyon, napatingin si Leo sa direksyon kung nasaan si Iza. Nagtama ang kanilang mga mata. Nginitian ni Iza ang bata. At ang bata, sa halip na may lang, ay ngumiti pabalik isang ngiti na parang eksaktong kopya ng ngiti ni Iza. Nanlamig ang buong katawan ni Iza. Ang mga mata ng bata, ang ngiti, hindi siya pwedeng magkamali. May parte sa batang iyon na refleksyon niya. Biglang tumakbo si Leo papalapit kay Iza. Hello po, sino po kayo? Tanong nito, ang mga mata ay puno ng inosenteng kuryosidad. Hindi makapagsalita si Iza. Nakatitig lamang siya sa bata. Pinagmamasdan ang bawat detalye ng mukha nito. Ang mga mata, parang mga mata niya. Ang hugis ng ilong, parang kay Adrian. Leo, bumalik ka dito, tawag ni Adrian, tumayo ito at mabilis na lumapit. Nang makita niya si Iza, natigilan siya. Iza, sino ang batang ito, Adrian? Tanong ni Iza, ang boses ay nanginginig, hindi sa galit, kundi sa pagkabigla at sa nagsisimulang pagbuo ng isang hindi kapani-pani walang katotohanan sa kanyang isipan. Nag-iwas ng tingin si Adrian. Hindi siya makasagot. Sino siya? Adrian, ulit ni Iza, mas malakas na ngayon, hinawakan niya ang balikat ng bata, tinititigan ito ng mabuti. Ako po si Leo, masayang sagot ng bata, hindi alintana ang tensyon sa pagitan ng dalawang matanda. Leo, bulong ni Iza. Ang pangalan ay parang musika sa kanyang pandinig, kasabay ng isang malakas na kabog sa kanyang dibdib. Tumingin siya kay Adrian, ang mga mata ay nagtatanong, nagmamakaawa ng kasagutan. Adrian, anak ba natin siya? Hindi pa rin makasagot si Adrian. Ang katahimikan niya ay parang isang malakas na kumpirmasyon. Biglang dumating ang isang babae, si Nena, ang dati nilang kasambahay. Leo, halika na, hinahanap ka na ng lola mo, tawag nito sa bata. Nang makita niya sina Iza at Adrian na magkasama, natigilan din siya. Ma'am Iza? Sir Adrian? Nena, gulat na tanong ni Iza. Anong ginagawa mo dito? Bakit kasama mo ang batang ito? Nag-aalangang tumingin si Nena kay Adrian, na banayad na tumango, tila nagbibigay ng permiso. Si Leo po, alaga ko po siya. Anak po siya ni. Muli siyang tumingin kay Adrian.
Hindi na napigilan ni Adrian. Huminga siya ng malalim at tumingin ng diretso kay Iza, ang mga mata ay puno ng pagsisisi at sakit. "Oh, Iza, anak natin si Leo." Ang mga salitang iyon ay tumama kay Iza ng buong bigat. Anak nila, may anak sila ni Adrian. Isang batang nabuo sa kabila ng mga kasinungalingan at sakit. Isang batang hindi niya kailanman nakilala. Isang batang ipinagkait sa kanya. Naramdaman ni Iza ang galit na muling umakyat sa kanyang dibdib, mas matindi kaysa dati. Galit kay Adrian sa paglilihim nito. Galit sa tadhana sa pagiging mapaglaro nito. Galit sa sarili niya dahil hindi niya naramdaman, hindi niya nalaman. "Bakit hindi mo sinabi?" Sigaw ni Iza, ang mga luha ay muling bumuhos, ngunit ngayon ay luha ng galit. "Bakit mo itinago sa akin ang sarili kong anak? Iza, makinig ka." Hindi, putol ni Iza, umatras siya palayo kay Adrian at sa bata, na ngayon ay naguguluhan na sa nangyayari. "Huwag kang lalapit sa akin. Huwag mong ay lalapit sa akin ang anak ko na ipinagkait mo." Ang lihim na natuklasan ni Adrian ang katotohanang may anak sila ni Iza ay siya ring lihim na ngayon ay nabunyag kay Iza sa pinakamasakit na paraan. Ang galit at sakit na akala niya ay naghilom na ay muling bumukas, mas malalim at mas sariwa. Ang pagkikita ni Adrian at ng kanyang anak ay nangyari na, ngunit ang pagtanggi ni Iza na hayaang lumapit si Adrian o kahit siya mismo sa bata ay nagpapakita ng isang bagong pader na mas mahirap pang give-in kaysa sa mga nauna. Ngunit sa kabila ng galit ni Iza, nakita ni Adrian sa mga mata nito ang determinasyon, hindi lang determinasyong protektahan ang sarili, kundi determinasyong ipaglaban ang nawalang panahon kasama ang kanyang anak. At si Adrian, sa gitna ng kanyang pagkakasala, ay naramdaman din ng isang bagong determinasyon ang ipaglaban muli ang pamilyang winasak niya, kahit alam niyang napakahirap nitong muling buuin. Ang pagkatuklas sa lihim ay hindi ang katapusan ng kanilang kwento, kundi ang simula ng isang mas komplikado at mas emosyonal na paglalakbay tungo sa posibleng kapatawaran, paghilom, at muling pagbuo ng isang pamilya. Ang hangin sa parke ay tila mas bumigat, kasabay ng mga revelasyong nagpabago sa takbo ng buhay ni Iza at Adrian. Si Leo, ang munting anghel na hindi alam ang bigat ng sitwasyong kanyang napasukan, ay nagpalipat-lipat ng tingin mula sa umiiyak niyang ina, na ngayon lang niya nakilala, patungo sa nag-aalalang si Tito Adrian at sa nalilitong si Yaya Nena. "Umalis ka, Adrian. Huwag kang lalapit." Paulit-ulit na sigaw ni Iza, ang bawat salita ay tila patalim na humihiwa hindi lang kay Adrian kundi pati na rin sa sarili niyang puso. Ang makita ang kanyang anak sa unang pagkakataon ay dapat sanang isang masayang sandali, ngunit nabahiran ito ng pait ng nakaraan at ng galit sa kasalukuyan. "Iza, please, hayaan mo akong magpaliwanag," pakiusap ni Adrian, ang boses ay puno ng desperasyon. Gusto niyang lumapit, gusto niyang yakapin si Iza, gusto niyang sabihin kung gaano siya nagsisisi, ngunit ang galit sa mga mata ni Iza ay parang isang pader na hindi niya kayang tibagin. "Magpaliwanag," tumawa si Iza ng mapait. "Anong paliwanag ang sapat para sa 5 taon na ipinagkait mo sa akin ang sarili kong anak?" 5 taon, Adrian. Alam mo ba kung ano ang pakiramdam na mabuhay na hindi ko man lang alam na may isang bahagi pala ng pagkatao ko na humihinga at nabubuhay sa mundong ito? "Natakot ako, Iza," mahinang sabi ni Adrian, ang mga balikat ay napakibit sa bigat ng kanyang pag-amin. "Natakot akong malaman mo. Natakot akong baka lalo kang magalit. Natakot akong baka kunin mo siya sa akin." "Kukunin? Karapatan ko siya, Adrian. Karapatan kong malaman. Karapatan kong makasama siya," lalong tumindi ang galit ni Iza. "At ikaw, Nena," bilang niya sa dating kasambahay, na ngayon ay yumuko na lamang, hindi makatingin. "Alam mo pala ang lahat? Bakit hindi mo sinabi sa akin?" "Patawad po, Ma'am Iza," naiiyak na sabi ni Nena. "Utos po ni Sir Adrian, at naawa rin po ako sa kanya noon. Lalo na po kay Leo." Napailing si Iza, hindi makapaniwala sa mga naririnig. Ang mga taong pinagkatiwalaan niya ay siya palang naglihim sa kanya ng pinakamahalagang katotohanan ng kanyang buhay. "Mama, bakit po kayo umiiyak?" tanong ni Leo, lumapit ito kay Iza at hinawakan ang kamay nito.
Ang simpleng pagtawag na "Mama" at ang maliit na kamay na humawak sa kanya ay nagpaguho sa natitirang depensa ni Iza. Napaluhod siya at niyakap ng mahigpit ang bata, ang mga hikbi ay hindi na mapigilan. "Anak-anak ko," paulit-ulit niyang bulong habang hinahaplos ang buhok ni Leo. Ang pakiramdam na yakap niya ang kanyang anak sa unang pagkakataon ay lumamon sa lahat ng galit at sakit, kahit pansamantala lamang. Pinagmasdan ni Adrian ang eksena, ang puso niya ay pinipiga. Nakita niya ang pagmamahal sa mga mata ni Iza para kay Leo, isang pagmamahal na kailanman ay hindi niya dapat ipinagkait dito. Nakita rin niya ang sakit ng isang inang ngayon lang nayakap ang anak. Tumayo si Iza, hila-hila si Leo. Tumingin siya kay Adrian, ang mga mata ay puno pa rin ng luha ngunit mayroon ng bagong determinasyon. "Huwag kang susunod sa amin, Adrian. Huwag kang lalapit kay Leo. Bigyan mo kami ng panahon." "Iza, please, Adrian," pakiusap ni Iza, ang boses ay pagod na. "Kung may natitira ka pang respeto sa akin, kahit kay titing na lang, ibigay mo muna sa amin ito." Walang nagawa si Adrian kundi tumango. Pinagmasdan niya sina Iza at Nena na papalayo, kasama si Leo na lumingon pa sa kanya nang may pagtataka bago tuluyang magpatianod sa kanyang ina. Naiwan siyang mag-isa sa parke, dala ang bigat ng kanyang mga kasalanan at ang manipis na sinulid ng pag-asa na sana'y hindi pa huli ang lahat. Ang mga sumunod na linggo ay naging isang emosyonal na roller coaster para kay Iza. Ang pagkakatuklas kay Leo ay nagdulot sa kanya ng ligayang hindi niya pa naramdaman kailanman. Bawat araw na kasama niya ang anak ang pagtuturo dito ng mga bagay-bagay, ang pakikinig sa mga kwento nito, ang simpleng pagyakap dito bago matulog ay tila pumupuno sa 5 taong nawala. Sa tulong ni Nena, na pinatawad na niya kalaunan dahil naunawaan niyang naipit lamang ito sa sitwasyon, at dahil na rin sa pagmamahal nito kay Leo, unti-unti niyang nakikilala ang kanyang anak. Ngunit kasabay ng ligaya ay ang patuloy na galit at sama ng loob kay Adrian. Paano niya mapapatawad ang lalaking nagkait sa kanya ng mga unang ngiti, unang salita, at unang mga hakbang ng kanyang anak? Paano niya muling pagkakatiwalaan ang taong minsan nang dumurog sa kanyang puso? Si Adrian naman ay sumunod sa hiling ni Iza. Nagbigay siya ng espasyo. Hindi siya lumapit, hindi siya tumawag. Ngunit hindi ibig sabihin noon ay sumuko na siya. Araw-araw, dumadaan siya sa tapat ng apartment ni Iza, umaasang masilayan man lang ito o si Leo mula sa malayo. Nakikipag-ugnayan siya kay Nena para kumustahin ang mag-ina, tinitiyak na hindi sila nagkukulang sa anumang pangangailangan, kahit patago. Ipinagtapat niya ang lahat sa kanyang mga magulang. Ang kanyang ina, na dati kasabwat niya sa pagpapakasal kay Iza para sa yaman, ay nagpakita ng hindi inaasahang pagsisisi at suporta. "Anak, nagkamali tayo noon. Marahil ito na ang paraan para itama natin ang lahat. Patawarin mo man kami o hindi ni Iza, ang apo ko, si Leo, kailangan niya ng buong pamilya." Ang kanyang ama naman, na laging tahimik, ay nagpayo lamang ng, "Patunayan mo sa gawa, Adrian, hindi sa salita." Sinimulan ni Adrian na baguhin ang sarili. Ibinenta niya ang malaking mansyon na naging simbolo ng kanyang pagkakamali at lumipat sa isang mas maliit at simpleng bahay. Itinuon niya ang kanyang atensyon sa mga negosyong itinayo niya nang walang tulong mula sa yaman ng mga Hernandez, pinatutunayan sa sarili at sa iba na kaya niyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Nagboluntaryo siya sa isang foundation na tumutulong sa mga batang may kapansanan, isang paraan para bigyang pugay ang lakas na nakita niya kay Iza noon. Isang araw, habang nasa parke sina Iza at Leo, nagulat si Iza nang makita si Adrian na kausap ang ilang organizer ng isang charity event para sa mga batang bulag. Hindi ito lumapit sa kanila, ngunit nagtama ang kanilang mga mata. Nakita ni Iza ang sinseridad sa ginagawa ni Adrian, isang bagay na hindi niya inaasahan. May kung anong kumurot sa kanyang puso, hindi na galit, kundi isang maliit na paghanga. "Mama, si Tito. Adrian po." "Oh," turo ni Leo. Ngumiti si Iza kay Leo. "Oo, anak, nakikita ko." Nang papalapit na sila para umuwi, lumapit si Adrian, ngunit may distansya pa rin. "Iza," tawag nito. Huminto si Iza. "Adrian, kamusta ka?" "Kamusta si Leo?" tanong nito,
ang mga mata ay nasa bata, puno ng pagmamahal at pangungulila. Okay lang kami, sagot ni Iza. Gusto ko lang sanang mag-sorry ulit, sabi ni Adrian, ang boses ay mababa at puno ng sinseridad. Alam kong hindi sapat ang sorry, pero wala akong ibang masabi. Nagsisisi ako, Iza, sa lahat ng nagawa ko. Tinitigan ni Iza si Adrian. Nakita niya ang pagbabago dito hindi lang sa panlabas na anyo, kundi pati sa tindig at sa mga mata. May bahid pa rin ang lungkot, ngunit mayroon na ring kapayapaan at determinasyon. Alam ko, Adrian, mahinang sagot ni Iza. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang totoo ang sinasabi nito. Pwede ko bang dalawin si Leo minsan? Tanong ni Adrian, puno ng pag-asa. Kahit sandali lang, kahit kasama ka, gusto ko lang siyang makilala ng husto. Nag-alinlangan si Iza. Ang sugat ay naroon pa rin. Ang takot na masaktan muli ay hindi pa nawawala. Ngunit nakita niya ang pananabik sa mga mata ni Adrian, at higit sa lahat, nakita niya ang pangangailangan ni Leo para sa isang ama. Pag-iisipan ko, Adrian, sabi ni Iza. Hindi pa ito isang oo, ngunit hindi na rin ito isang matigas na hindi. Isang maliit na pagbukas ng pinto. Ngumiti si Adrian, isang tunay na ngiti na ngayon lang ulit nakita ni Iza. Salamat, Iza. Maghihintay ako. Ang paglalakbay tungo sa kapatawaran at paghilom ay mahaba at paikot-ikot. Marami pang pagsubok na kailangang harapin. Kailangang patunayan ni Adrian na karapat-dapat siya sa pangalawang pagkakataon, hindi lamang bilang ama ni Leo, kundi bilang isang tao na natutong magmahal ng totoo. Kailangang matutunan ni Iza na magpatawad, hindi lamang para kay Adrian, kundi para na rin sa sarili niyang kapayapaan at para sa kapakanan ng kanilang anak. Hindi na muling maibabalik ang nakaraan. Ang mga peklat ay mananatili. Ngunit sa gitna ng mga nasirang pangarap at mga masasakit na alaala, may sumisibol na bagong pag-asa, ang pag-asang mabuo muli ang isang pamilya, hindi dahil sa obligasyon o kasunduan, kundi dahil sa pagmamahal na natutunan sa gitna ng pagkakamali, sa pagpapatawad na nagmumula sa pusong naghilom, at sa pagtanggap na ang pag-ibig ay hindi perpekto, ngunit maaari pa ring maging totoo. Lumipas pa ang ilang buwan. Ang dating malaking espasyo sa pagitan ni Adrian at Iza ay unti-unting lumiliit, hindi dahil sa madali ang paglimot, kundi dahil sa piniling mga hakbang tungo sa pag-unawa. Tinupad ni Iza ang kanyang sinabi. Pinayagan niyang dalawin ni Adrian si Leo, sa simula ay sa parke lamang, kasama siya o si Nena. Bawat pagkikita ay isang pagsubok ng pasensya para kay Adrian, ng pagtitiwala para kay Iza. Nakikita ni Iza kung paano unti-unting nabubuo ang ugnayan ng mag-ama. Ang mga ngiti ni Leo kapag karga siya ni Adrian, ang mga kwento ni Adrian tungkol sa mga bituin na paboritong pakinggan ng bata, ang mga simpleng laro nila na puno ng halakhak, lahat iyon ay nagdudulot ng halo-halong emosyon kay Iza. May tuwa na makitang masaya ang anak, ngunit may kirot pa rin ang panghihinayang sa mga nawalang sandali. Si Adrian naman ay naging mapagkumbaba. Hindi niya ipinilit ang sarili. Bawat kilos niya ay maingat, laging humihingi ng permiso kay Iza. Ipinakita niya sa gawa ang kanyang pagbabago, ang pagiging responsable, ang pagiging mapagmahal na ama, ang pagrespeto sa mga hangganan ni Iza. Isang gabi, habang pinapatulog ni Iza si Leo, tinanong siya ng bata. Mama, bakit po hindi kasama si Papa Adrian dito sa bahay natin? Natigilan si Iza. Ito ang tanong na kinatatakutan niyang marinig. Hinaplos niya ang buhok ng anak. Anak, medyo komplikado kasi ang sitwasyon namin ng papa mo. Pero hindi ibig sabihin noon, hindi kanya mahal, ha? Mahal na mahal ka ng papa mo. Mahal niyo pa po ba si Papa, Mama? Inosenteng tanong ni Leo. Hindi agad nakasagot si Iza. Tumingin siya sa mga mata ng anak, mga matang nagpapaalala sa kanya ng nakaraan, ngunit nagbibigay din ng pag-asa para sa hinaharap. Mahal ko pa ba si Adrian? Ang sagot ay hindi simple. Ang sakit ay naroon pa rin, ngunit sa ilalim nito, may natitira pang pagtingin, isang pagtingin na bago na ng panahon, ng sakit, at ng paglago. Hindi na ito ang dating bulag na pag-ibig, kundi isang pag-ibig na mas may lalim, mas may pag-unawa sa mga di kasakdalan ng tao. Dumating ang kaarawan ni Leo.
Nagkasundo sina Iza at Adrian na magkaroon ng maliit na salo-salo sa bahay ni Iza. Naroon ang ama ni Iza, si Don Ricardo, na bagamat may distansya pa rin kay Adrian, ay nagpakita ng paggalang-alang-alang sa apo. Naroon din ang mga magulang ni Adrian, masaya ngunit may bahid pa rin ang hiya sa nagawa ng anak noon. Naroon si Nena, at ilang malalapit na kaibigan. Sa gitna ng kasiyahan, nagkaroon ng pagkakataon sina Iza at Adrian na mag-usap ng masinsinan sa may hardin. Salamat dito, Iza, sabi ni Adrian. Salamat sa pagpayag mong mangyari ito. Para kay Leo, sagot ni Iza, ngunit may bahagyang ngiti na sa kanyang mga labi. Masaya siyang kasama ka. Ikaw, Iza, tanong ni Adrian, tumingin sa kanyang mga mata. Masaya ka ba na nandito ako? Huminga ng malalim si Iza. Tumingin siya sa mga bituin, katulad ng madalas gawin ni Adrian kasama si Leo. Hindi madali, Adrian. Alam mo yan. Maraming sugat ang hindi pa tuluyang naghihilom. Alam ko, malungkot na sabi ni Adrian. At handa akong maghintay, Iza. Kahit gaano katagal. Handa akong patunayan sa iyo araw-araw na nagbago na ako, na mahalaga ka sa akin, na mahalaga kayo ni Leo sa akin. Nakikita ko naman yun, Adrian, pag-amin ni Iza. Nakikita ko ang pagbabago mo. At pinapatawad na kita. Natigilan si Adrian. Ang mga salitang iyon ang matagal na niyang hinintay. Iza, pinapatawad kita, hindi dahil nakalimutan ko na ang sakit, pagpapatuloy ni Iza, kundi dahil kailangan kong palayain ang sarili ko sa galit. Para sa akin, para kay Leo, at marahil, para na rin sa atin. Lumapit si Adrian kay Iza, dahan-dahan, tila humihingi ng permiso. Nang hindi ito umatras, marahan niyang hinawakan ang mga kamay nito. Ibig bang sabihin, may pag-asa pa tayo? Tumingin si Iza sa mga kamay nilang magkahawak. Pagkatapos ay sa mga mata ni Adrian, na ngayon ay puno ng pag-asa at sinseridad. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari bukas, Adrian. Hindi ko maipapangako na magiging madali ang lahat. Marami pa tayong kailangang ayusin. Marami pa tayong kailangang pag-usapan. Marami pa akong takot. Naiintindihan ko, sabi ni Adrian. At nandito lang ako. Haharapin natin lahat ng yan, kung papayag ka. Ngumiti si Iza, isang ngiting may bahid pa rin ng lungkot, ngunit puno na ng pag-asa. Siguro pwede nating subukan. Dahan-dahan lang. Sa ilalim ng mapusyaw na ilaw ng buwan, sa gitna ng mga bulaklak sa hardin, pinili nilang bigyan ng isa pang pagkakataon ang kanilang pag-ibig. Hindi ito ang perpektong pag-iibigan na napapanood sa pelikula. Ito ay isang pag-ibig na sinubak ng panahon, na sugatan ng kasinungalingan, ngunit pinatatag ng pagpapatawad at pinagbuklod ng isang anak. Ang kanilang relasyon ay hindi na maibabalik sa dati, ngunit marahil, hindi naman iyon ang mahalaga. Ang mahalaga ay ang pagpili nilang magmahalan muli, dala ang mga aral ng nakaraan, ang pagtanggap sa mga di kasakdala ng bawat isa, at ang pag-asang makabuo ng isang hinaharap na mas totoo at mas makabuluhan. Ang isla ng pag-ibig ay hindi pala isang perpektong paraiso na walang problema. Ito pala ay ang puso ng bawat isa-isang lugar na maaaring masaktan, magkasugat, ngunit may kakayahan ding maghilom, magpatawad, at pumili pa ring magmahal sa kabila ng lahat. Ang kanilang kwento ay hindi nagtapos sa isang happily ever after, kundi sa isang makatotohanang happily learning and growing together, ever after. Isang pagtatapos na hindi perpekto, ngunit puno ng kahulugan at tunay na pagmamahal.